Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, June 28, 2025. Kung inyo tagbalita kada Sabado, Hope Tarichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Mayor-elect Raisa Treñas Chu nagsumpa na sa katungdanan kaupod ang pila ka konsehal sa syudad sang Iloilo. 5 kumpirmado nga patay sa nagluntad nga aksidente sa Silay City, Negros Occidental. Mga hepe kag opisyal sa Police Regional Office 6 ginpaidalom sa drug test. Iloilo Province nagbuylog sa Solid Waste Management Summit 2025. Governor-elect Javier nagsapol sa mga electric cooperatives para sa posibilidad sang pagpanubo sang bill sa kuryente sa Antique. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Sa atubang ni RTC, Executive Judge Honorable Rose Edith Togono nagsumpa si incoming Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa ginhiwat nga inauguration sa City Hall Penthouse. Upod sang bag-ong alkalde nga nagsumpa ang mga city councilors nga sanday Councilor Miguel Treñas, Attorney Rex Sarabia, Lyndon Acap, Alan Zaldivar, Attorney Frances Parcon, Nene de la Liana, Attorney Romel Duron, Johnny Yang, Mandri Malabor, Attorney Cedfrey Cabaluna, kag Rudolph Ganzon. Nangin emotional naman sa iya mensahe si Mayor Raisa Treñas Chu nga nagpahayag sang iya bukos nga kahandaan sa pagserbisyo sa pumuluyo sa syudad. Ginpahayag man sini nga tion na agod nga mag-focus sa trabaho kag indi na mag-uyang sang tiyempo. Ginpasalamatan man sini ang iya amay nga si Mayor Jerry Treñas nga iya gindayaw bangod sang pagpalangga sa syudad sang Iloilo paagi sa pagserbisyo sa sulod sang halos 4 ka dekada. Dugang man sini nga padayon ang ginumpisahan nga mga programa sa syudad sa idalom sang iya amay sa diin nagapanguna ang healthcare, pagpasanyog sang edukasyon, pagpasanyog sang merkado, pagtukod sang city hospital kag madamo pa. Magasugod ang pagpangalagad bilang alkalde ni Mayor Raisa Treñas Chu sa maabot nga June 30. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patay ang 5 ka individual sa nagluntad nga aksidente sa Sitio San Juan, Barangay Gimbalaan, Silay City, Negros Occidental. Sa report sa Police Regional Office, Negros Island Region, nadulaan sang preno ang driver sang mini dump truck na may karga
nga 24 ka barangay health workers kag mga empleyado sang Silay City LGU nga nagresulta para matumba ang salakyan. Suno kay Silay City Chief of Police Lieutenant Colonel Mark Daroca, halin sa isa ka tree planting activity ang mga pasahero. Sa nagluntad nga aksidente, gindala sa ospital ang 20 kapilason nga pasahero. Sa karon, padayon ng investigasyon sang kapulisan sa insidente. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, nagpabutyag si Silay City Mayor Judith Gallego sang iya pag-unong sa mga pamilya sa mga biktima sang nagluntad nga aksidente sa Hacienda Paho, Barangay Gimbalaon, Silay City. Sa inisyal nga impormasyon, 5 ang patay, 18 ang pilason kag 2 ang gindala sa ICU matapos magtagilid ang dump truck nga ila ginsakyan para sa ila tree planting activity sa sitio Lantawan. Suno kay Mayor Gallego, nag-coordinate na ang city government sa kapulisan, CDRRMO, City Health Office ug iban pang ahensya para sa pagpalabot sang kinahanglanon nga suporta sang mga biktima kag ila mga pamilya. Ginpasalig man sang alkalde nga isa ka maid-id kag patas nga investigasyon para matulid ang kabangdanan sang trahedya kag malikawan nga masulit pa ini. Radyo Pilipinas News. Para masiguro nga drug-free ang kapulisan sa Western Visayas, ginpaidalom sa surprise drug test sang Regional Forensic Unit 6 ang mga hepe kag opisyal sa Police Regional Office 6. Mismo si PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang nagsumiteman sang iya sample para pangunahan ng drug test. 50 ka opisyal sa Western Visayas kag miyembro sa command group ang nagsumite sang ila sample sa ginhiwat nga drug test. Suno kay Police Brigadier General Ligan, sa pagtapna sa problema sang illegal nga droga, dapat may moral ascendancy ang kapulisan kag dapat walang bahid ang ila integridad. Ini kabahin man sa internal cleansing program sang PRO6 para matumod ang mga pulis nga may kailabtanan sa illegal nga buluhaton. Sa mga magapositibo sa drug test no kay Ligan, kaso kriminal kag administratibo ang ila pag-aatubangon. Target sa PRO6 nga ma-drug test ang tanan nga pulis sa Western Visayas antes magtakop ang tuig 2025. Radyo Pilipinas News. Nagsapol si Antique Governor-elect Paulo Javier sa mga electric cooperatives sa posibilidad nga mapanubo ang bill sa kuryente sang mga Antikenyo. Nagtambong sa Sinapol ang mga tiglawas sang Antique Electric Cooperative Incorporated ukon Anteco kag Aklan Electric Cooperative Incorporated ukon Akelco. Ginbayaw ni Javier ang plano nga isubsidize ang 500 pesos sa monthly bill sa mga konsumidor sa Antique sa diin ang pondo kuhaon sa shares ang probinsya gikan sa Semirara Mining and Power Corporation sa Kaluya. Si Javier ang magapungko nga gobernador sang Antique kag magasumpa sa katungdanan sa June 30. Radyo Pilipinas News. Samtang sa padayon nga pag-atubang sa mga environmental crisis, liwat nga ginpamatud-an sa probinsya sang Iloilo ang pagpanguna sini sa mga green initiatives sa Western Visayas pinaagi sa pag-upod sa Solid Waste Management Summit 2025. Katuyuan sang summit nga pabaskugon ang kapasidad sa mga LGU sa rehiyon sa pagdumala sang basura pinaagi sa makabag-o nga mga solusyon kag pagpalapnag sa mga programa angot sa circular economy. Ang lihok kabahin sa pagsaulog sa Environment Month nga may tema Empowering Sustainable Circularity within the Informal Waste Sector. Ang summit ginpangunahan sang DENR Environmental Management Bureau. Ang presensya sang Iloilo Provincial Government, halimbawa nga ang mga lokal nga panguluhan sarang mangin modelo sang pagbag-o padulong sa mas berde kag mas matinlo nga palaabuton. Radyo Pilipinas News. Dako gid ang mabulig sang synchronous planting agod nga mapahagan-hagan ang pagtuhaw sang insekto kag peste
nga nagahalit sa humay, mais kay iban pa nga high value crops. Sa pest control, importante gid ang synchronous planting suno kay RCPC 6 OIC Cherry Tyson apang hindi malipod nga may mga mangunguma nga ang iban wala gasunod sa nga pamaagi. Once magdululungan ang pagtanom hasta sa adlaw sang ani wala sang sayluhan ang peste kag mahapos ang pagmanage sa ila. Sa sini ginatudloan sang DA ang mga mangunguma sa pagpasanyog sang community approach kag clustering approach agod nga maproteksyonan ang ila pananom. Bukas man ang opisina sang RCPC sa Hamongaya Haro sa mga mangunguma agud sila ang maka-on-site visit o kung mahimo man nga makapadala sang request letter para sa schedule sang pagbisita sa ila area sa mga farm technician ilabi na sa malayo nga lugar. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, ginaingganyo sang Regional Crop Protection Center ang mga mangunguma nga gilayon nga ipalabot sa ila talatapan ang madiskubrihan nga pang-atake sang peste sa ila mga pananom. Sa programa Usapang Agrikultura ginpahayag ni RCPC 6 OIC Chief Cherry Tyson, mas maayo gid ang early prevention sa pagtapna sang peste sa mga pananom. Dugang ni Tyson, tanan nga klase sang peste sa humay, mais kag high value crops ang gina-report sa ilang kag gina-cater sa ahensya para gilayon nga matumod kag matagan sang rekomendasyon kung paano ini ma-manage. Mas maayo man kung ipaidalom sa lab analysis ang fresh samples paagi sa pagdala sini sa mga laboratorio. Hindi malipod bangod sa climate change kung pagbag-o sang panahon nagabag-uman ang approach sa peste kag importante ang regular nga pagmonitor sa ila nga aktibidad. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:18 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik dugang nga balita kag po impormasyon bantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria, Nagpo Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:18 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa dugang nga mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. finalist ang Iloilo Batiano River System sa 2025 Search for Outstanding Water Quality Management Area. Ang pagkilala ginhatag sa Environmental Management Bureau para sa madinalagon nga water quality management sang river system. Ginbasehan sang EMB ang pila ka criteria, lakip na diri ang water quality improvement, pollution control kag stakeholder collaboration. Ang plake sang pagkilala ginhatag sa Office of the City Environment and Natural Resources Officer para sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang naghiwat ang Department of Trade and Industry Iloilo sang refresher session para sa mga establishmento nga nag-a-apply sa 2025 Bagwis Awards. Ang Bagwis program nagakilala sa mga establishmento nga nagakilala sa consumer rights kag nagasunod sa fair trade laws. Lakip sa mga ginainganyo ang pagtukod sa Consumer Welfare Desk nga magabulig address sa mga customer concerns kag duso sang ethical business practices. Ang award may bronze, silver kag gold categories depende sa ginapakita nga compliance kag customer service standards. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa probinsya sang Capiz, 83 kakabataan sa probinsya sang Capiz ang nag-graduate sa damlaglang sa Jobstart 2025 training na kompleto sang kabataan ang napulo kaadlaw nga soft kag core skills training nga nagsugod sang June 2 tubtob June 17 bilang pagpanghanda sa ila pagasudlan nga mga trabaho. May ara man sang ginhiwat nga job matching activity sa diin may ara sang job interview nga ginpatigayon ang 8 ka partner employers. Ang kayuwatan ginpangunahan sa Capiz Public Employment Service Office kaupod ang Provincial Information Office kag Department of Labor and Employment Capiz Field Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Balete Municipal Police Station kag Aklan PPO Tracker Team ang top 6 most wanted person sa Aklan sa ginpatigayon nga operasyon sa barangay New Buswang Kalibo, Aklan. Ang suspect ginkilala nga si alias Murmur, 28 years old, kag residente sang barangay Fulgencio, Balete, Aklan. Kaso nga murder ang ginapangatubang sang suspect. Suno kay PRO6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan na aresto ang wanted person bangod sang pagbinuligay sang kapulisan kag mga pumuluyo. Ginpasiguro ni Brigadier General Ligan nga magapadayon ng kapulisan sa paglap o paglagas sa mga nabilin nga wanted person sa Rayon 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, ginbisita ni Iloilo Provincial Administrator Raul Banyas ang bag-o gin-retrofit nga comfort room sa Iloilo Sports Complex covered gym sa Magsaysay, Lapas. Naibaluan nga nagpain sang 1.1 million pesos ang probinsya para sa pagpakayo sang sports facility bilang kabahin sa tinutuyo nga maghatag sang matinlo, safe kag maayo nga palibot para sa mga nagagamit. Si Iloilo Sports Development and Management Office Chief Dr. Janilyn Fundal kag Supervising Administrative Officer Ray Cabarles naghiwat sang tour sa bag-o nga comfort rooms nga may moderno nga disenyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon nga ginasakdag sa mga pulis kag sibilyan ang barato kag preska nga mga produkto sa Kadiwa Store sa sulod mismo sang headquarters ng Police Regional Office 6. Preska nga ulutanon, prutas, local delicacies kag bugas ang mabakal sa Kadiwa Store. Suno kay Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, dako nga bulig ang Kadiwa Store sa mga pulis kag sibilyan bangod hindi na sila magpalayo para magbakal sang barato nga agricultural products. Sa pagbakal sa mga produkto mabuligan man suno kay Lieutenant Colonel Solis ang mga mangunguma kag agri-entrepreneurs nga magsanyog ang ila pangabuhi. Ang Kadiwa Store sa PRO 6 ang nagasuporta sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay iduso ang food security kag sustainability sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, naghiwat sang tree growing activity sa sitio Tambara, Barangay San Fernando, Talisay City ang Negros Occidental Provincial Government bilang kabahin sang selebrasyon sang Philippine Arbor Day kag Environment Month. Ang mga empleyado sang Kapitolyong nagupod sa hike padulong sa planting site para personal nga magtanom sa mga native trees. Ang aktibidad nagapakita sa shared commitment sa provincial government para sa forest restoration, watershed protection, kag climate resilience. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad to mga balita nga natipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Joan Sotahero kag Vermore Aventura sa engineering team para sa Bagong Pilipinas. Ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.